ba na mayroong batas na kung tawagin ay ASIN Law o Act for Salt Iodization nationwide? Nakasaad dito ang paggamit ng iodized salt sa ating mga pagkain. Nakasaad din sa naturang batas na obligahin ang mga manufacturer na gawing iodized ang pinoproduce nilang asin. Nakatutulong kasi ito para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit na may kinalaman sa kakulangan sa iodine. Tulad na lang ng goiter. Kapag ang pasyente o isang tao ay kulang sa iodine, itong pinagmumulan ng iodine deficiency disorder. So ang ating IQ ng mga bata na ipinanganak sa mga babaeng iodine deficient, bumababa ang IQ ng mga bata by 13.5 IQ points. Meron daw dalawang uri ng thyroid problems. Kapag ang factory mo ay overproduction of hormone, yun ang tinatawag nating toxic goiter. Maraming symptoms na lumalabas. Andyan na yung nangangayayat, andyan na yung lumalaki ang mata, mainitin ang pakiramdam, pawisin, nervyosa. Yun namang mga non-toxic goiter, o yung tinatawag nating hypothyroidism. Ito naman yung kabaligtaran, tumataba, tapos ginawin, antukin, mabagal ang pagkilos. Madalas daw tamaan ito ay mga kababaihan. Isa sa kanila si Geraldine. Tumutong po ako ng first year. Sinabi po din, lagi po ako nung nadadala sa klinik. Lagi po ako natutumba. Kaya sinabi na lang po ng tita ko po ng papa ko, kung na lang daw muna ako mag-aaral. So, pang makatapos. Sa kaso ni Geraldine, mayroon siyang toxic goiter. Si Geraldine dapat gawa ng scan. Ngunit maaari naman daw itong maagapan kung uugaliin ang paggamit ng iodized salt. Sa pagluluto at sa lamesa ng hapagkainan, iodized salt lang dapat ang, huwag yung rock salt.